Noong Hulyo 2023, gumagawa ako ng mga video para sa iglesia. Ngunit dahil hindi ako nakapag-ensayo ng matagal at ang mga technical kong kasanayan ay pangkaraniwan lamang, ang ilang mahihirap na video ay inako ng kapareha ko, si Sister Jiangxin. Habang gumawa lang ako ng mga video na simple at madaling gawin. Naisip ko, baguhan pa lamang ako, marami akong hindi alam na prinsipyo at hindi pa ganoon kahusay ang mga kasanayan ko. Ngunit dahil nandito naman si Jiangxin, matututo na lang ako ng unti-unti sa paglipas ng panahon. Pagkaraan ng ilang pag-aaral, may mga pag-unlad sa mga gawa ko. Ngunit sa tuwing makakikita ako ng video na mahirap gawin, gumagawa ako ng dahilan para hindi ko ito gawin. Iniisip na magiging sobrang hirap ng paggawa ng ganitong klase ng video. Kailangan ito ng maraming pagsisikap at kailangan kong magbayad ng ganoong halaga. Dahil mga simpleng video lamang ang pinili kong gawin, magaan ang trabaho ko at wala akong naramdamang hirap. Nakita ko si Jiangxin na patuloy na nagsasaliksik, naghahanap at nagbubulay-bulay. At naisip ko, mas magaling si Jiangxin kaysa sa akin. At kahit siya ay kailangang magsaliksik paminsan-minsan. Kung ako ang gagawa ng mga video na iyon, kakailanganin kong magbayad ng higit na halaga. Napakahirap at nakapapagod niyon. Mananatili na lamang ako sa paggawa ng mga simpleng video. Sa ganitong paraan, nagampanan ko sandali ang tungkulin ko nang walang nararamdamang anumang pressure. Kalaunan, sa tuwing nahihirapan si Jiangxin sa paggawa ng mga video, hihilingin niyang magsaliksik ako at talakayin namin ang mga suliranin. Talagang mahirap at nakaiinis ito para sa akin. Kaya hindi na lamang ako tumutulong dito. Patuloy kong pinapasa ang lahat ng mahihirap na video kay Jiangxin at hindi ko talaga sinubukang hamunin ang sarili ko. Noong nakita ko na marami ng gawain ang naipon kay Sister Jiangxin at ramdam na niya ang matinding pressure, hindi ko pa rin ninais na tulungan siya. Habang tumatagal, nagsimula na akong antukin sa aking tungkulin. At matagal na wala akong nagawang pag-usad. Naramdaman kong hindi na tama ang aking kalagayan at tinanong ko ang sarili ko. Palagi kong ginagamit ang katwira na baguhan ako at hindi pa malinaw sa akin ang trabahong ito. Kaya patuloy kong pinagbibigyan ang sarili ko. Ipinapasa ko kay Sister Jiangxin ang lahat ng mahihirap na video. Ayaw kong magbayad ng halaga o magsumikap. Hindi ba't ito ay pagtakas ko sa mga paghihirap at pagtiklop sa harap ng pagsubok? Pagkatapos, naghanap ako ng kaugnay ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, kapag gumaganap ng tungkulin, laging pinipili ng mga tao ang magaan na trabaho na hindi sila mapapagod, na hindi nila kailangang suungin ang pabago-bagong panahon sa labas. Ito ay pagpili sa madadaling trabaho at pag-iwas sa mahihirap. At pagpapamalas ito ng pagnanasa sa mga kaginhawahan ng laman. Ano pa? Palaging pagrereklamo kapag ang kanilang tungkulin ay medyo mahirap, medyo nakakapagod, kapag may kaakibat itong pagbabayad ng halaga. Pagiging abala sa pagkain at pananamit at sa mga kalayawan ng laman. Mga pagpapamalas ang lahat ng ito ng pagnanasa sa mga kaginhawahan ng laman. Kapag nakikita ng gayong tao na masyadong matrabaho o delikado ang isang gampanin, ipinapasa niya ito sa iba. Magaan na trabaho lang ang mismong ginagawa niya at nagdadahilan siya, sinasabing mahina ang kakayahan niya, na wala siyang kakayanan sa gawain at hindi niya kaya ang gampaning ito. Pero ang totoo, ito ay dahil nagnanasa siya ng mga kaginhawahan ng laman.
Angkop bang gumanap ng tungkulin ang mga taong nagdanasa ng mga kaginhawahan ng laman? Sa sandaling may magbanggit ng tungkol sa pagtupad ng kanilang tungkulin, o pag-usapan ang tungkol sa pagbabayad ng halaga at pagdanas ng paghihirap, iling sila ng iling. Napakarami nilang problema, puno sila ng mga reklamo, at punong-puno sila ng pagkanegatibo. Walang silbi ang gayong mga tao. Hindi sila kalipikadong gampanan ang kanilang tungkulin at dapat silang itiwalag. Isinisiwalat ng Diyos na may mga tao na laging pinipili ang madadaling gawain at iniiwasan ang gawaing mahihirap sa pagtupad ng kanilang tungkulin. At sa tuwing makakikita sila ng mahihirap na gawain, ipinapasa nila ito sa iba at pinipili lamang ang mga gawaing madali at simple para sa sarili nila. Ang mga ganitong tao ay nagpapasasa sa pisikal na kaginhawahan at hindi karapat-dapat na gumampan ng isang tungkulin. Habang pinagninilayan ang sarili ko, napagtanto ko na nagpakita ako ng parehong gawi. Noong pinagpareha ako at si Jiangxin, nakita ko na ang paggawa ng mahihirap na video na iyon ay nangangailangan ng paghahanap, pagbubulay-bulay, pagsasaliksik at pagbabayad ng halaga. At para sa akin, ay nakaiinis ito at talagang sakit ng ulo. Kaya, ginamit kong dahilan ang kakulangan ko sa karanasan para ipasa kay Jiangxin ang mga bagay na ito. Pinili ko lamang ang mga simple at madaling gawin na mga video. Kaya wala akong naramdamang hirap at nag-relax lang ako. Kalaunan, nang maharap si Jiangxin sa mga paghihirap sa paggawa ng mga video, at kailanganin niya ang tulong ko para saliksikin at talakayin ang mga bagay-bagay. Para sa akin, ay nakaiinis ito at ayaw kong mag-abalang maglaan ng pagsisikap. Sa paggawa ko ng aking tungkulin, ipinasa ko sa iba ang mga gawaing nangangailangan ng pagsusumikap at sakripisyo. Nagpapasasa ako sa kaginhawahan at naging tuso at palaiwas. Ang ganitong gawi ay nagdulot sa akin ng pagkawala ng lahat ng aking integridad at dangal. Ang paggawa ko ng tungkulin sa ganitong paraan ay tiyak na hahantong sa pagtaboy at pagtiwalag sa akin ng Diyos. Sa puntong ito lamang ako nakaramdam ng kaunting takot. Hindi ako maaaring magpatuloy ng walang gana, pabaya at abala sa laman. Kalaunan, habang nanunood ako ng isang video ng patotoong batay sa karanasan, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na angkop sa aking kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, minsang sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya ay magkakaroon ng masagana. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Ibig sabihin nito ay kung hindi ka nagsasagawa o inilalaan ang sarili mo sa iyong sariling tungkulin o trabaho, babawiin ng Diyos ang mga dating sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng babawiin? Ano ang mararamdaman ng mga tao roon? Maaaring nabibigo kang mata mo kung ano sana ang itinutulot ng iyong kakayahan at mga kaloob na iyong mata mo, at wala kang nararamdaman, at para ka lang isang walang pananampalataya. Ganoon ang pakiramdam na bawiin ng Diyos ang lahat. Kung sa tungkulin mo, pabaya ka, at hindi nagbabayad ng halaga, at hindi ka sinsero, babawiin ng Diyos kung anong mayroon ka dati. Babawiin niya ang karapatan mong gampanan ang iyong tungkulin. Hindi niya ipagkakaloob sa iyo ang karapatang ito. Dahil binigyan ka ng Diyos ng mga kaloob at kakayahan, subalit hindi mo ginampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Hindi ginugol ang iyong sarili para sa Diyos,
o nagbayad ng halaga at hindi mo inilagay ang iyong puso rito. Bukod sa hindi ka pagpapalain ng Diyos, babawiin din niya kung ano ang dating mayroon ka. Nagbibigay ang Diyos ng mga kaloob sa mga tao na nagbibigay sa kanila ng espesyal na mga kasanayan, pati na ng talino at karunungan. Paano dapat gamitin ng mga tao ang mga bagay na ito? Kailangan mong ialay ang iyong espesyal na mga kasanayan, iyong mga kaloob, iyong talino at karunungan sa iyong tungkulin. Kailangan mong gamitin ang iyong puso at gamitin ang lahat ng nalalaman mo, lahat ng nauunawaan mo, at lahat ng makakamtan mo sa iyong tungkulin. Sa paggawa nito, pagpapalain ka. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpalain ng Diyos? Ano ang ipinaparamdam nito sa mga tao? Na sila ay binigyang liwanag at pinatnubayan ng Diyos, at na mayroon silang landas kapag ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Para sa ibang tao, maaaring magmistulang hindi mo magagawa ang mga bagay-bagay gamit ang iyong kakayahan at ang iyong mga natutunan. Subalit, kapag gumagawa ang Diyos at binibigyan ka ng kaliwanagan, hindi mo lamang mauunawaan at magagawa ang mga bagay na iyon, kundi magagawa mo pa ang mga iyon ng mabuti. Sa huli, mapapaisip ka pa sa sarili mo. Hindi ako ganoon kahusay dati, pero ngayon ay mas higit na maraming magandang bagay sa loob ko. Lahat ng ito ay positibo. Hindi ko kailanman inaral ang mga bagay na iyon, ngunit biglang naiintindihan ko na ang lahat ng ito ngayon. Paanong bigla na lang akong tumalino ng husto? Paanong napakarami ko nang kayang gawin ngayon? Hindi mo ito maipapaliwanag. Ito ang kaliwanagan at pagpapala ng Diyos. Ganito pinagpapala ng Diyos ang mga tao. Kung hindi ninyo ito nararamdaman kapag ginagampanan ang inyong tungkulin o ginagawa ang inyong trabaho, hindi kayo pinagpala ng Diyos. Kung pakiramdam mo lagi ay walang kabuluhan ang paggawa mo ng iyong tungkulin, kung pakiramdam mo parang wala namang kailangang gawin at hindi mo magawang mag-ambag, kung hindi ka kailanman nakatatanggap ng kaliwanagan at pakiramdam mo ay wala kang anumang katalinuhan o karunungan na magagamit, kung gayon ay problema nga ito. Nagpapakita ito na wala kang tamang motibo o ng tamang landas sa pagganap sa iyong tungkulin at hindi sang-ayon ang Diyos at hindi normal ang iyong kalagayan. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang kamakailang kawalan ko ng pag-unlad sa paggawa ng mga video ay unang-unang dahil sa maling saloobin ko sa aking tungkulin. Natakot akong magkaroon ng alalahanin at mapagod at ayaw kong maglaan ng pagsisikap sa aking tungkulin, kaya pinili ko lamang ang madadaling gampanin. Hindi ko ibinuhos ang aking isipan at lakas sa aking tungkulin at palagi akong nagiging tuso at palaiwas. Kinasuklaman ng Diyos ang aking saloobin sa aking tungkulin at kinuha niya ang mga bagay na dating nasa akin. Wala akong nagawang pag-unlad sa aking tungkulin at hindi ko man lang magawa ng maayos ang mga simpleng video. Kung hindi ako magsisisi, maaaring mawala na ng tuluyan ang tungkulin ko. Habang pinagninilayan ko ang mga panahong nagsasanay ako ng pagdidilig sa mga baguhan, sa simula, marami ring mga prinsipyo ang hindi ko maarok. Pero nakipagbahaginan at tinulungan ako ng sister na kapareha ko. Nagtatanong ako sa kanya sa tuwing nakahaharap ako ng mga paghihirap at ibinubuod ko ang mga bagay-bagay, pinag-aralan at madalas na nananalangin sa Diyos. Noong mga panahong iyon, mabilis akong umunlad
at naging epektibo ako sa aking tungkulin. Kumpara sa ngayon, na bagaman matagal na akong hindi nagsasanay sa paggawa ng video, mayroong ilang pamamaraan na maaari kong matutuhan kung isasagawa ko mismo at pag-aaralan ang mga ito. Ngunit, nagpasasa ako sa pisikal na kaginhawahan. Walang pagnanais na umunlad at ayaw magbayad ng halaga. Kaya, hindi umunlad ang aking mga profesional na kasanayan at hindi ko makita ang paggabay ng Diyos sa paggawa ko ng aking tungkulin. Ang Diyos ay makatarungan at matuwid sa mga tao. Kung magbabayad tayo ng halaga at ilalagay ang ating puso sa ating tungkulin, matatamo natin ang kaliwanagan at paggabay ng Diyos, at kapwa tayo uunlad sa ating buhay pagpasok at sa mga profesional na kasanayan. Ngunit, kung hindi natin ilalagay ang ating puso sa ating tungkulin at tayo ay tuso at palaiwas, sa huli ay mabubunyag din tayo at sa paglipas ng panahon, hindi natin makakamtan ang mga bagay na dapat sana ay ating nakamtan. Habang pinagninilayan ko ito, nakaramdam ako ng matinding pagkakonsensya at pagsisisi. Ang layunin ng Diyos para sa akin ay ang magbayad ako ng halaga at isapuso ko ang aking tungkulin upang matupad ang layunin ko sa aking tungkulin at upang makalikha ng mas magagandang video para ipalaganap ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos. Ngunit, naging tamad ako at nagpasasa sa kaginhawahan. Hindi ako tunay na nagbayad ng halaga sa aking tungkulin at hindi ko nagawa ang nararapat kong gawin. Binigo ko ang Diyos. Talagang wala akong pagkatao at hindi ko alam ang mabuti para sa akin. Nang mapagtanto ko ito, naiyak ako at nanalangin sa Diyos. O Diyos, hindi ko dapat ginampanan ang aking tungkulin nang may ganoong saloobin. Talagang hindi ako mapagkakatiwalaan. O Diyos, handa akong magsisi sa iyo. Pakiusap siyasatin mo ang aking puso at gabayan at tulungan mo ako. Pagkatapos, muli akong nagsikap na maunawaan kung bakit palagi akong umuurong sa tuwing nahaharap sa mga paghihirap. Binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ngayon, bagaman magsisimula pa lamang ang susunod na hakbang sa gawain ng Diyos, walang anumang karagdagan tungkol sa mga hinihingi sa iyo at sa kung ano ang ipinasasabuhay sa iyo. Napakarami ng gawain at napakaraming katotohanan. Ang mga yaon ba ay hindi karapat-dapat na malaman mo? Hindi ba kayang gisingin ng pagkastigo at paghatol ng Diyos ang iyong espiritu? Hindi ba kaya ng pagkastigo at paghatol ng Diyos na tulutan kang kamuhian ang iyong sarili? Sapat na ba sa iyo na mamuhay sa ilalim ng impluwensya ni Satanas? May kapayapaan at kagalakan at kaunting makalamang kaginhawahan? Hindi ba't ikaw ang pinakamababa sa lahat ng tao? Wala nang mas hahangal pa kaysa sa mga yaong nakakita sa kaligtasan, ngunit hindi hinangad na makamit ito. Sila ay mga taong nagpapakasasa sa laman at nasisiyahan kay Satanas. Umaasa ka na ang iyong pananalig sa Diyos ay hindi magsasanhi ng anumang mga hamon o mga kapighatian o ng kahit katiting na paghihirap. Lagi mong hinahangad ang mga bagay na walang halaga at hindi mo pinahahalagahan ang buhay. Sa halip ay inuuna mo ang iyong sariling matataas na kaisipan bago ang katotohanan. Ikaw nga ay walang halaga. Nabubuhay ka na parang isang baboy. Ano nga ba ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng mga baboy at mga aso? Hindi ba't lahat niyaong hindi naghahangad sa katotohanan at sa halip ay iniibig ang laman ay mga hayop? Ang mga patay na walang mga espiritu ay hindi ba lumalakad na mga bangkay?
Gaano na karaming salita ang nasambit sa gitna ninyo? Kaunting trabaho lamang ba ang nagawa sa gitna ninyo? Gaano na karami ang naipagkaloob ko sa inyo? Kaya bakit hindi mo ito nakamit? Ano ang iyong mairereklamo? Hindi ba't wala kang natamo dahil sa iyong labis na pag-ibig sa laman? At hindi ba't dahil ito sa ang iyong mga kaisipan ay masyadong mataas? Hindi ba't dahil ito sa ikaw ay napakahangal? Ang duwag na kagaya mo, na palaging naghahangad sa laman, mayroon ka bang puso? Mayroon ka bang espiritu? Hindi ka ba isang hayop? Ibinibigay ko sa iyo ang tunay na daan nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Gayunman ay hindi ka nagsisikap. Isa ka ba sa mga naniniwala sa Diyos? Ipinagkakaloob ko ang tunay na buhay ng tao sa iyo. Gayunman ay hindi ka nagsisikap. Wala ka bang pagkakaiba sa isang baboy o isang aso? Ang mga baboy ay hindi naghahangad ng buhay ng tao. Hindi nila hinahangad na maging malinis at hindi nila nauunawaan kung ano ang buhay. Bawat araw, pagkatapos nilang kumain ng busog, natutulog na sila. Naibigay ko na sa iyo ang tunay na daan. Gayunman ay hindi mo ito nakamtan. Wala kang pag-aari. Handa ka bang magpatuloy sa ganitong buhay, ang buhay ng isang baboy? Ano nga ba ang kahalagahan ng mga gayong tao na nabubuhay? Ang iyong buhay ay kasumpa-sumpa at walang dangal. Nabubuhay ka sa gitna ng karumihan at kahalayan at hindi ka naghahangad ng anumang layon. Hindi ba't ang iyong buhay ang pinakahamak sa lahat? Mayroon ka bang lakas ng loob na tumingin sa Diyos? Kung magpapatuloy ka sa pagdanas ng ganito, hindi ba't wala kang matatamo? Ang tunay na daan ay naibigay na sa iyo. Ngunit kung makakamit mo ito sa kasukdulan o hindi, ay nakasalalay sa iyong pansariling paghahangad. Nang mabasa ko ang mga salitang tulad ng duwag at hayop, nakaramdam ako ng sakit sa aking puso. Ako pala mismo ang uri ng tao na inilalantad ng Diyos. Isang tao na pinahahalagahan ang laman at hindi hinahangad ang katotohanan. Sa pagtupad ko sa aking tungkulin, nagpasasa ako sa pisikal na kaginhawaan. Hindi nagnanais na magbayad ng halaga para sa anumang bagay. Palagi kong nais gawin ang mga madali at simpleng gawain at naging pabaya na lang sa bawat araw. Para akong baboy, kumakain, umiinom, at natutulog lamang sa buong araw. Walang anumang kaisipan o mga layong hinahangad. Wala akong pasanin o pagnanais na umunlad sa aking tungkulin at palaging sumusuko sa aking laman. Ito ay dahil palagi kong ginagamit ang mga satanikong lason tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba at maigsi ang buhay, magpakasaya habang kaya, bilang mga tuntunin na sinusunod sa buhay. Bago ako manampalataya sa Diyos, ako ay kontento sa dati kong kalagayan, naghanap ng kaginhawaan at walang anumang ambisyon. Akala ko, dahil maikli ang buhay, dapat kong sulitin ang bawat araw sa mundong ito kaysa gawin kong nakapapagod o mahirap ang buhay para sa sarili ko. Pagkatapos manampalataya sa Diyos, dinala ko pa rin ang pananaw na ito sa pagtupad ko ng aking tungkulin. Kapag nakatatagpo ako ng mahihirap na video, ipinapasa ko ito kay Jiangxin at naghahanap ako ng mga madaling gampanin para sa sarili ko. Nang maglaon, nang nagpatong-patong na ang trabaho ng sister at nahirapan na siya sa kanyang tungkulin, umiwas lamang ako at hindi ito sineryoso. Hindi nais na makibahagi sa pasanin. Inisip ko lamang ang aking sariling laman, hindi ang mga paghihirap ng sister
o ang gawain ng iglesia. Napakasakim ko at kasuklam-suklam. Habang pinagninilayan ko ito, napagtanto ko na ang mga lasong ito na ipinasok ni Satanas sa aking isipan ay nagpasama at nagpabulok sa akin nang walang anumang pagnanais na umunlad at namumuhay ng isang walang kabuluhang buhay. Tiyak na hindi ako magtatagal sa pagtupad ng aking tungkulin nang may ganitong saloobin. At sa huli, ibubunyag at ititiwalag ako ng Diyos. Hindi naglaon, naunawaan ko ang mga hinihingi ng Diyos sa mga tao mula sa kanyang mga salita. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Ipagpalagay nating nagsasaayos ang iglesia ng trabaho para sa iyo at sinasabi mong, anumang trabaho ang iatas sa akin ng iglesia, tatanggapin ko iyon ng buong puso at lakas. Kung mayroon akong hindi maunawaan o magkaroon ng problema, mananalangin ako sa Diyos, hahanapin ang katotohanan, lulutasin ang mga problema ayon sa mga katotohanang prinsipyo, at gagawin ko ng maayos ang trabahong iyon. Ano man ang tungkulin ko, gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako para gawin iyon ng maayos at mapalugod ko ang Diyos. Dahil ano man ang aking makamit, gagawin ko ang makakaya ko para balikatin ang responsibilidad na dapat kong pasanin. At kahit paano, hindi ako sasalungat sa konsensya at katwiran ko, o magiging pabaya, o magiging tuso at tamad, o magpakasasa sa mga bunga ng pagtatrabaho ng iba. Wala akong gagawin na hindi aabot sa pamantayan ng konsensya. Ito ang pinakamababang pamantayan ng pag-asal ng sarili. At ang taong gumagawa sa kanyang tungkulin sa gayong paraan ay maaaring maituring na isang taong may konsensya at katwiran. Dapat kahit papaano ay malinis ang konsensya mo sa paggawa ng iyong tungkulin at dapat kahit papaano ay karapat-dapat ka sa kinakain mo 3 beses sa isang araw at hindi maging pabigat. Ang tawag dito ay pagkakaroon ng pagpapahalaga sa responsibilidad. Mataas man o mababa ang iyong kakayahan at nauunawaan mo man ang katotohanan o hindi, sa anumang kaso, dapat mong taglayin ang saloobing ito. Dahil ibinigay sa akin ang gawaing ito para gawin ko, dapat ko itong tratuhin ng seryoso. Dapat kong alalahanin ito at dapat kong gamitin ang buong puso at lakas ko para gawin ito ng maayos. Tungkol sa kung magagawa ko ba ito ng napakaayos, hindi ko maaaring ipagpalagay na garantisado iyon. Ngunit, ang saloobin ko ay nagagawin ko ang makakaya ko para gampanan iyon ng maayos. At tiyak na hindi ako magiging pabasta-basta tungkol dito. Kung magkaroon ng problema sa gawain, dapat kong tanggapin ang responsibilidad at tiyakin na matuto ako ng aral mula rito at gawin ng maayos ang aking tungkulin. Ito ang tamang saloobin. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, nagkaroon ako ng landas ng pagsasagawa. Itinaas ako ng Diyos upang gampanan ang tungkuling ito, kaya kailangan kong isapuso ang maayos na pagtupad nito. Kapag naharap sa mga paghihirap, hindi ako dapat maging tuso o umiwas. Kailangan kong magbayad ng halaga at gawin ang aking makakaya upang tuparin ang aking tungkulin. Nagsisimula pa lamang akong magsanay sa paggawa ng mga video at hindi pa ako bihasa rito. Kaya sa mga susunod, kailangan kong magsikap upang paunlarin ang aking mga profesional na kasanayan. Kapag nakatagpo ako ng mahihirap na video, dapat ko itong tanggapin hanggat kaya ko ang gampanin o kaya ay makipagtulungan ako kay Jiangxin sa paggawa nito. Magbayad talaga ng halaga, itanong sa kanya ang mga bagay na hindi ko nauunawaan at matuto ng paunti-unti. Sa ganitong paraan,
magagamit ko sa aking tungkulin ang mga kasanayang natutuhan ko. Minsan, nais kong ipasa na naman kay Jiangxin ang isang mahirap na video na ginagawa ko. Ngunit, naalala ko ang aking naunang panalangin sa Diyos upang magsisi. At napagtanto ko na kapag nahaharap ako sa mga paghihirap sa paggawa ng video na ito, nais ko na namang iwasan ang responsibilidad. Hindi ba't natatakot pa rin akong magbayad ng halaga at hindi naghahanap ng pag-unlad? Kaya nanalangin ako sa Diyos. Humiling na gabayan niya ako upang maghimagsik laban sa aking laman at tunay na magbayad ng halaga. Napagbulayan ko rin kung paanong umaasa ang Diyos na makapaghihimagsik ako laban sa aking laman at maisasagawa ko ang katotohanan kapag nahaharap sa paghihirap na ito. At sa pamamagitan ng paggawa ng mga video, mapapaunlad ang aking mga kasanayan. Nang nauunawaan ko na ang layunin ng Diyos, masigasig akong naghanap ng impormasyon at natutuhan ko ang ilang kaparaanan. At sa huli, matagumpay kong natapos ang video. Bagaman kinailangan ng oras at pagsisikap ang paggawa ng video, umunlad ang aking mga kasanayan. Salamat sa Diyos sa kanyang paggabay.